Purihin po natin ng Panginoon at tayo ay sumamba sa Kanya at pasalamatan natin siya ngayong umagang ito. Kaya po tayo nagtitipon every Sunday ay dahil tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating mga buhay, earthly and eternal life ay nasa kamay po ng ating Diyos dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo nagtitipon every Sunday. Yan po ang dahilan. Nagtitipon tayo dahil tinipon tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang tagapagligtas natin. At tandaan po natin lagi ang kaligtasan yan, hindi natin binili yan. Hindi natin bibilin yan dahil hindi natin kayang bilhin yan. Ano man po ang inyong Christian life, whether you're up, you're down, tandaan niyo, hindi nawawala ang inyong eternal life. That is because that is given to you by Jesus Christ. Tinatanggap natin yan na walang bayad. Ang katapatan natin ay hindi yan kabayaran sa gift na yan. Kahit na minsan hindi ka naging tapat sa Diyos, huwag mong isipin na nawawala ka sa Diyos. No. Yan ay sa iyo at tinatanggap yan because of your relationship kay Jesus Christ. Kanya po yan ay gusto kong paalala sa inyo, lagi-lagi yan. Kasi baka po minsan kayo ay ini-evaluate nyo ang life nyo, ang week niyo, ang day niyo, sabihin nyo na hindi ako naging tapat sa Diyos in some of my ways, baka wala na ako sa Diyos. No, hindi po tayo nawawala sa fellowship natin sa Diyos. Even though minsan nagkakasala tayo, dahil tayo po ay nasa fellowship na sa Diyos because of Jesus Christ. Tandaan po niya mga kapatid. At nang sa ganon ay hindi po kayo nadadaya ng kaaway. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. It's good to be back. Tinatanong ko kahapon yung mga nasa music team kung na-miss nyo kami. Parang hindi. Sabi ko, same to you. Okay. Okay. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa 1 John. Buksan natin ang mga Biblia natin sa 1 John chapter 1 verse 3. Chapter 3 verse 4 po ang sisimulan nating babasahin. That is 1 John chapter 3 verse 4 and hanggang verse 10. Sabi po ni Apostle 1, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan o siya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang diablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi o ang binhi ng Diyos ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ito po ang salita ng Diyos na ngayon po ay pag-aaralan natin. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Dahil po Pastor's Appreciation last month at ngayon i-celebrate yung appreciation sa akin bilang inyong pastor for 31 years. At dahil pinagsama na rin po ang birthday ko sa araw na ito para daw makatipid. Okay. Gusto kong simulan. Matagal na ako hindi nagjo-joke eh. Okay. Sisimulan ko yung
Hindi pa part ng message to. I just want to give you a gift from this story that I've read. Meron daw pong isang pastor, dahil kulang ang suporta niya sa mga miyembro, ay nakikikain siya sa mga miyembro. At pag siya'y nagdumadalaw sa mga members niya, itinatapat niya na kakain na sila. So, isang araw, nakita ng isang pamilyang miyembro ng pastor nito na parating yung pastor. At sabi po nila, "Nako, si pastor andyan. Itago nyo na yung inihaw na bangus." Pumasok po yung pastor, nangumusta sa pamilya, at "Kumusta kayo?" Sabi ng pastor, "Mabuti naman, pastor." "Pastor, kumain na po kayo?" "Hindi pa nga eh." Sabi niya, "Kasi malakas ang tubig sa amin. O mataas ang tubig sa amin, bumaha." Sabi niya, "Pastor, gaano po ba kataas ang tubig sa inyo?" "Ganito po ba, pastor?" "Hindi, mas mataas pa dyan." "Hanggang dito po pa, pastor? Sa tuhod nyo?" "Hindi." "Hanggang sa bewang pa, pastor? Ang tubig sa inyo?" "Hindi." Sabi niya, "Hanggang sa dibdib ba, pastor?" "Hindi." Sabi niya, "Gano'n po? Gano'n kataas yung inihaw na bangus na yun? Gano'n kataas?" Nakita pa ng pastor yung inihaw na bangus. Ang topic po natin ngayong umagang ito ay tungkol sa minimizing sin. Okay, yung iba, hindi pa maka-move on. Sige, tumawa muna kayo. Tungkol po sa minimizing sin o pagmamaliit, pagsasabulang bahala sa kasalanan. Are you tempted to minimize sin? Natutukso ho ba kayo na minsan ay minamaliit nyo ang kasalanan at minsan pumapasok sa isip nyo ng kasalanan ay hindi naman masyadong mahalaga yan sa Diyos, kaya natutukso kayong gumawa ng kasalanan? Alam mo ninyo mga kapatid, ang major cause ng suffering and troubles of a person's life in this world is sin. Kasalanan po ang pinakadahilan kung bakit ang tao dito sa mundo ay dumadanas ng sufferings and troubles. Gayunman, hindi po nila ito alam. Marami po hindi nila alam. At yung iba naman, dinideny nila na ang dahilan kung bakit sila dumadanas ng suffering and troubles in life is not sin, hindi kasalanan. Sinasabi nila na ito ay it's just tough luck. Minalas lang ako sa buhay kaya ako nagsasuffer ng ganito. Yung iba naman ay sinasabi nila hindi totoo ang concept of sin. Hindi sila naniniwala sa reality of sin. They just believe it's just a concept. Ito ay kaisipan lamang, depende yan sa pananaw mo sa buhay. Tulad po yan sa nangyayari sa Israel ngayon, na merong mga politicians na hindi sila naniniwala sa reality of evil. Kaya yung pong pagpatay sa mga Jews noong October 7, na 1,400 Jews were massacred and thousands and hundreds were hurt. Sabi na it is not terrorism attack. Evil is not true. It is only a concept. Meron po mga taong ganyan. Pero alam mo ba ninyo, sin, you have to live with sin, the reality of sin. Kasi pag dininay po ninyo ang reality of sin, you are not living in reality. Now, dito po sa ating pinag-aaralan, si John, yung pong sumulat ng aklat ng itong epistle ng 1 John, winawarningan po niya yung mga Christians about the teachings of the false teachers. Ito pong false teachers kasing ito ay nagtuturo sila na ang mahalaga ay knowledge. Ang mahalaga ay yung kaalaman na pag nalaman mo ang sikretong kaalaman ay makakaabot ka sa isang spirituality. Pag nakaabot ka doon sa spirituality yon, yung morality doesn't matter anymore. Yon ang tinuturo ng mga false teachers na sinusuwata ni John sa kanyang sulat na ito. Na ang mahalaga yung secret knowledge.
Pag tinanggap mo ang secret knowledge na ito, you will reach a certain spirituality. When you reach that spirituality, morality doesn't matter anymore. Kaya ang tawag yan, knowledge Gnosticism ang tawag sa heresy yan. Gnostics ang tawag doon sa mga nagpa-practice niyan. So, kanya, sa kanilang turo, they are minimizing sin. Minimize nila ang sin, minamalit nila ang sin, at minimize din po nila, actually, they are denying the work of Christ. Because they are denying that Jesus came in the flesh, and Jesus died on the cross for sin. So they are basically denying that because they are teaching what is important is knowledge. Now, alam ho ninyo mga kapatid, pag ang isang tao po, minimize niya ang sin, alam na alam mo, yung taong yon is being deceived. Nadideceive siya because of wrong information. Kasi when someone minimizes sin, it comes from wrong information. Okay, pag ang isang Kristiyano o isang tao, minamalit niya yung kasalanan, galing po yan sa maling informasyon. And minimizing sin, this is Satan's strategy. Yan po ang strategy ni Satan. Ito po ay nagsimula dun sa Garden of Eden. Doon sa Garden of Eden, dinaya po ni Satan, the devil, the serpent, si Eve by injecting her wrong information regarding the command of God. Naalala nyo? Sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, huwag niyong kakainin yung bunga ng puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. Pero narito si Satan, in-inject niya ang wrong information sa kanila by deceiving them. Sinabi ni Satan sa kanila, hindi kayo mamamatay. Kasi sabi ng Diyos, pag kinain niyo yung puno na yan, bunga ng puno na yan, ay mamamatay kayo. Okay? Pero sabi ni Satan, hindi kayo mamamatay. Okay? Kaya ipinagbabawal ng Diyos yan sa inyo kasi pag kinain niyo yan, ay mabubuksan ng iyong mga mata. At malalaman nyo ang masama sa mabuti at magiging tulad kayo ng Diyos. So nag-inject siya ng wrong information. Okay? Hindi niya pinakita ang consequence ng sin. Minaliit niya, minimize siya yung utos ng Diyos, yung nang sigaran magkasala sila at ang sinabi ni Satan yung consequence. Ganyan po ang temptation ni Satan. It is always Satan's strategy to minimize the command of God because he is minimizing sin. Nang sa ganon, ang tao maging miserable at maalipin siya sa kasalanan. Now, kaya po si Apostle John ay kailangan niyang i-clarify in black and white, in no uncertain terms, ang tunay na issue when one minimizes sin. Okay? Si John. Okay? Para iliwalagin niya ito in black and white, no uncertain terms. Okay? Para ipakita niya ano talagang ang issue when someone, even Christians, when they minimize sin. Now, how are we tempted to minimize sin? Okay? Paano po tayo maaring matukso ng dyablo na maliitin natin yung kasalanan? Well, maaaring isipin po ng iba, minsan ko lang gagawin ito. Hindi ko na ulitin, susubukin ko lang ito. Alam kong mali ito, pero minsan ko lang gagawin ito. Okay? Pagkatapos nito, hindi ko na gagawin. Dahil, patatawarin naman ako ng Diyos. I'm a Christian, patatawarin naman ako ng Diyos. O kaya yung iba, sasabihin nila, matagal na akong Christian. Matagal na akong naging tapat sa Diyos. Subukan ko naman. Siguro pag ako ay nagkasala, gumawa ng kasalanan, hindi naman ako parurusahan ng Diyos na ganoon. So matagal na akong tapat. Yung iba naman, inisip nila, wala namang makakaalam. Ako lang nakakaalam at ang Diyos at ang dyablo, sino pa man, wala namang nakakaalam. Yung iba, iniisip nila, tanggap naman ito ng lipunan. Tanggap naman ito ng karamihan. Yung kaibigan ko, ginagawa nila. Yung pastor ko, ginawa niya ito. Yung leader ko, ginawa niya. Yun ang pumapasok sa isip nila. Yung iba naman, para ma-encourage silang gumawa ng kasalanan, sabi nila, di naman totoo ang Bible. Gawa lang ng tao yan. Hindi naman totoo ang nakasulat sa Bible. That's how a person can minimize sin. That's how a Christian can minimize sin. Well, why should we not minimize sin?
Ito po ang gusto kong talakayin natin. 3 po ang sinabi ni John dito. Bakit hindi po natin dapat maliitin ang kasalanan? Una, number 1, committing sin is a serious matter before God. Hindi po natin dapat maliitin ang kasalanan dahil ang paggawa po ng kasalanan ay isang seryosong bagay ito sa harapan ng Diyos. Dito po sa 1 John chapter 3, ayon po kay John, purity should be every believer's aim because we will be like Christ when He appears. Sinabi niya yan, na ang pagiging banal o ang paglilinis ng ating pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, ito po dapat ang ating aim. Dahil makakatulad natin si Kristo pagdating niyang muli dito sa lupa. At para po i-contrast niya ang sinabi niya yan, minagnify niya yung seriousness of sinning. Sabi ho niya sa talatang 4, okay, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Now, pansinin niyo, ang sino man daw gumagawa ng kasalanan, lumalabag sa kautusan. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Hindi yan maliit na bagay. Kasi pag ang sino mang tao ay gagawa ng kasalanan, nilalabag niya ang kautusan. Si John po ay isang Jew. Okay? At sa mga Hudyo, napakahalaga po ng kautusan. Now, ang kautusan po, sabi yan, ang lumalabag daw po, ang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag sa kautusan. Ang kautusan po, alam natin yan, ito ang hayag na kalooban ng Diyos. Bagamat alam ng tao, ang kautusan ay hayag na kalooban ng Diyos, bagamat alam niya yon, lalabagin pa rin niya. Yan daw ang kasalanan. Alam ng tao na ang kautusan ay kalooban ng Diyos, inutos ng Diyos o ipinagbabawal ng Diyos ang isang bagay nito, kahit na alam niya, gagawin pa rin niya. That is sin. Alam niyo kung bakit po serious ang pagkakasala o seryoso ang isang bagay pag binamaliit ang kasalanan? Kasi ang essence of sin, ang tunay na diwa po ng kasalanan, mga kapatid, ay hindi lamang paglabag sa pinagbabawal o pinag-uutos ng Diyos, kundi ito ay tahasang pagsuway sa maliwanag na kalooban ng Diyos. That is the essence of sin. Okay? Hindi mo lamang lalabagin ang utos ng Diyos, kundi lalabagin mo ito, tahasan mong lalabagin. Okay? Tahasan mong lalabagin. You will, parang may rebellion ng konti. Okay? Ayokong diyan, pero merong konting ganon. Tahasan mong susuwain yung maliwanag na utos ng Diyos dahil gusto mong sundin ang sarili mong nais. It is a small or somewhat related to rebellion. Kanya po seryoso yan. Seryoso yan. Hindi maliit na bagay. Ayan ang sinasabi ni John. Okay? Now, seryoso rin po dahil alam natin ang bawat tahasang paglabag sa utos ng Diyos ay merong nakaambang kaparusahan. Yan hindi pinapakita yan ng dyablo. Pag tinutokso ka, hindi yan sasabihin ng dyablo. Itatago ng dyablo yan. Kahit na sasabihin ng dyablo, kahit nalabagin mo ang utos ng Diyos, walang parusa yan. In fact, magiging masaya ka pa. Magiging mabuti ka pa. Kaya pinagbabawal ng Diyos kasi alam ng Diyos, kasi ayaw ng Diyos. Kaya pinagbabawal, ayaw niya mag-enjoy ka. Hindi yan sinasabi ni Satan. Okay? Pero ang totoo, ang bawat tahasang paglabag ay mayroong nakaambang kaparusahan. Romans 6:23, ano sabi sa Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang penalty of sin. Ayon sa Bible. Doon sa Hebrews chapter 10, verse 28, ang sumusuway sa kautusan ni Moises, sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang mamamatay. Merong nakaambang parusa. Yung pong paglabag. Okay? Now, kaya po seryoso, again, seryoso rin ang kasalanan, ang minimizing sin at ang paggawa ng kasalanan dahil, alam mo ninyo, basically, kung pag-aaralan po ninyo ang kautusan, bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan niya? Hindi po para pahirapan tayo.
Hindi po para hindi tayo maging masaya sa buhay. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang utos sa atin upang externally mapigilan tayo ng Diyos sa kasalanang sisira sa atin. Yan ang pangunahin sa isip ng Diyos. Binibigay niya ang kanyang utos para externally pigilan tayo na gawin ang isang bagay na sisira mismo sa atin. Kaya yan po ang dahilan. Kaya seryoso ito. Seryoso po ito. Kaya in a sense, ang law, ang kautusan ng Diyos, yan po ang nagbibigay sa atin ng proteksyon. Habang sinusunod natin ang utos ng Diyos, tayo po ay napoproteksyonan ng Diyos. Maiingatan ng Diyos. At pag nilabag naman natin ito, parang lumalabas tayo sa proteksyon ng Diyos. Lalabas ka sa proteksyon ng Diyos. Pag gumawa ka ng yung 10 utos, halimbawa, lumabag ka doon sa 10 yon, kahit na isa lang, para kang lalabas sa proteksyon ng Diyos. Hindi ka mapoproteksyonan ng Diyos on that aspect of your life. Kaya in a sense, binigay ang kautusan para ingatan po tayo ng Diyos. Okay? Pag nilabag po ng ninumang tao dyan, lalabas siya sa proteksyon ng Diyos. At ang masama po doon, hindi mo na alam kung hanggang saan hahantong ang iyong paglabag. Kaya ang tawag po sa ibang version ng sin is lawlessness. Ang kasalanan ay lawlessness. Ibig sabihin ng lawlessness, wala ka ng law. Wala ka ng sinusunod. Wala nang pipigil sa iyo. Wala nang pader na haharang sa iyo sa paggawa mo ng kasalanan. Kaya ang seryoso diyan, pag lumabas ka na doon sa proteksyon ng Diyos, target ka ni Satan. Wala ka ng proteksyon ng Diyos. Kaya po, it is a serious matter. Sin is lawlessness. Okay? Para kang lumabas na, hindi mo na alam. Yan ang mahirap. Hindi mo na alam hanggang saan hahantong. Sasabihin mo, 1 beses lang, pero pag naka-1 beses ka, masarap pala. Parang ganito. Tapos hanggang sa susundin mo na yung gusto mo, hanggang sa wala nang mahirap ka nang mapigilan. Kundi lang sa biyaya ng Diyos, hindi ka na mapipigilan. Yan po kaya serious matter. At yan po ang pang-akit ni Satanas. Walang law. When a person is tempted, wala na siyang law. Gusto niyang gagawin niya ang kanyang sarili. That is the temptation of Satan. You will be like God, sasabihin ni Satan. You don't need God anymore. Yung pong mga bata, ayaw niyo na sa puder ng inyong mga magulang kasi gusto ninyong maging malaya kayo. Alam niyo, protection niyo ang inyong mga magulang. Proteksyon nyo ang inyong mga kaibigan. Yung mga matitinong kaibigan, yung mga Christian mong kaibigan, proteksyon yan galing sa Diyos. Pag yan, pinakikinggan nyo at ang sinasabi nila ay ang salita ng Diyos, proteksyon nyo yan galing sa Diyos. Pero the moment hindi ka na nakikinig sa iyong mga parents, sa iyong mga leader, sa iyong mga Christian friends, hindi ka na nakikinig, lumalabas ka. You want to become lawless. Yan po, delicates na yan. Kaya it is a serious matter. Okay? Palala ng palala. Okay, now, gusto ko pong pansinin natin dito. Si John nga po ay sumusulat sa mga Christians, giving them warnings against minimizing sin. Sa Christians, tandaan nyo, sinusulatan ni John. Kristiyano po ito, hindi po ito mga hindi Christian. Binabalaan niya yung mga Kristiyano dito. Kaya ang application natin dito, ganito. Sino po sa atin ang dumadaan sa isang crisis ngayon? May problema kayo, some way or the other. Examinin po niyan, baka yan, ang dahilan yan, meron kayong nilalabag na kautusan ng Diyos. Okay? Baka yan. Tingnan niyo bakit kayo dumadaan sa crisis. Financial man yan, relationship man yan, or whatever. Tingnan niyo yan. Baka you're minimizing sin. At dahil doon, yun nga po, you are suffering the consequences. Okay? Nilalabag mo yan dahil nga minimize mo because you have wrong information. Tingnan po ninyo. Minsan hindi naman lahat, diablo. Of course, the diablo is there. Pero there are times Christians, even the people, kasi maliwanag na ang sinabi ng Diyos, they're still doing it. Kanya po nagsasuffer sila. Now, to give you an example, tungkol po sa bagay na ito,
Isang naobserbahan ko lang, yung financial problems na minsan dinadanas din ng maraming Christians ito. Kahit na believer sila, they're having some financial problems because they're violating the 10th Commandment. Okay? What is the 10th Commandment? Well, sabi ng 10th Commandment, thou shall not covet. Huwag kang mag-iimbot. At marami pong Christians, some Christians that I know, that they are suffering financially because they are violating the 10th Commandment. Yes, they are Christians. God loves them. But because they are violating the 10th Commandment, okay, they are suffering from financial troubles. Alam mo yung 10th Commandment? You shall not covet thy neighbor's property. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's house. Anything that belongs to your neighbor, you shall not covet. Pero meron mga Christians, they violate that. Yeah, God will provide for me. I will pray for this. I will pray for. Pero ang nagtutulak sa kanila for prayer is covetousness. Kanya, nawawala sila sa proteksyon ng Diyos. Tapos biblame nila ang Panginoon. Panginoon, di ba sinabi mo, you will provide for our needs? Yes, needs, not wants. They're violating. Kanya po serious yan. Ano ba, yung covetousness is idolatry. Idolatry yan. Okay? So, hindi ko na bayan yan. So, that is one thing. Okay? You and I should not minimize sin. God help us. God give us light. God guides us from the temptation of Satan so that we will not minimize sin, or else there is suffering. We will suffer some consequences. Mahal pa rin tayo ng Diyos, pero we will suffer. Okay? Because of violation of sin. Pangalawang dahilan, why we should not minimize sin? Because Christ came to take away sin. Ito yung pangalawa, ayon kay John. Okay? Now, I want to emphasize again and again. Christ did not come to make us happy. Christ did not came to make us successful. Christ did not came so that we will live the good life. Now, maaring yan po mangyayari siya na as you are obeying Jesus Christ in your life. But that is not the main reason. The main reason why Christ came, it is because He will take away sin. Yan po ang pinakadahilan. At yan po, dito makikita natin, this should show us the seriousness of sinning. Okay? Dapat naintindihan natin na seryoso ang kasalanan kasi ang dahilan kaya dumating si Kristo ay para alisin ang kasalanan. Wasakin ang gawa ng dyablo. Yan ang sinasabi ng Bible. Tingnan niyo yung verse 4. Whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. And then verse 5. And you know that He was manifested to take away our sins. And in Him there is no sin. That should show us how serious sin is. Now, tingnan po ninyo. Ang kasalanan po ay hindi natin minamaliit. Kasi ito ang pinakadahilan. This is the main reason why Christ came. Okay? Okay. Tingnan niyo yung connection ng verse 4 to verse 5. Okay? Verse 4 to yung verse 4, pinapakita niya kung ano ang sin. And then verse 5, sinabi niya, and you know that He was manifested to take away our sins. Seryoso. A person who commits sin violates God's direct command. And, tandaan nyo, sabi niya, and Christ came to take away that violation. Okay, dumating si Kristo dahil vina-violate ng tao ang maliwanag na utos ng Diyos at nilalapastangan nila ang kabanalan ng Diyos sa kanilang pagsuway. Kaya dumating si Kristo para alisin niya yung pagsuway. Kasi nalalapastangan ng Diyos. Yan ang sinasabi niyan. Okay, yan ang connection niyan. As I said, this warning is given to believers. Ibig sabihin niyan, and you know, maliwanag sa isang believer kung bakit dumating si Kristo. To take away sin. At pag ang believer
ang gagawa ng kasalanan, talagang seryoso yan. Okay? Alam na niyang si Kristo ay dumating para alisin ang kasalanan, pero yung Kristiyano, magpapatuloy pa rin siya sa kasalanan. Minimize yung sin. How serious that is. Kaya seryoso pong bagay yan, mga kapatid. Okay? If sin, ganito natin tingnan sa ibang paraan. Kung ang kasalanan po is not a serious matter before God, why bother to send Christ? Kung ang kasalanan po ay hindi ito seryosong bagay, minamaliit ng tao ito. Kung ito ay maliit na bagay lamang, bakit pa ipadadala ng Diyos si Kristo? Bakit? Alam niyo, whenever I read the Gospels, yung pong Matthew, Mark, Luke, and John, I don't know if you have experienced this. Every time I read the Gospels, yung pong kwento tungkol sa Panginoon, sa buhay ng Panginoong Kristo dito, sa Gospels, yung 4 na Gospels na yan, kung saan 1/3 ng Gospel is devoted to the passion of Jesus Christ. Napansin niyo yun when you read the Gospel? Bawa, yung Matthew 28 chapters yan, 1/3 po doon. Nakadevote yun doon sa paghihirap ni Kristo. When you are reading the Gospels, at maring nagre-reflect ka, sa tulong ng Banal na Espiritu, you become to reflect. At nababasa mo kung papaanong si Jesus sa kabila ng kanyang mga ginawang mabuti sa mga tao, siya ay ipagkakanulo. Tapos siya ay hahatulan ng kamatayan. Okay? At dumanas ng iba't ibang hirap. Okay? Itinatwa, ipinagkanulo, hinatulan ng kamatayan, pinaghahagupit, ginawan ng koronang tinik, pinagsasampal, tapos ipapako sa krus. Tapos, when you are reading those accounts, maaaring magtatanong ka, bakit kailangang dumaan si Kristo sa ganitong paghihirap? Sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan, bakit siya dadanas ng kahirapang ganito? Alam niyo, you can only have the answer because of sin. Because of sin. Okay? Yan, do you want to know how serious sin is? Look at Christ. Tingnan mo yung krus ni Kristo. Gusto mong makita kung gaano kaseryoso, kasama, kadumi, kaitim ang kasalanan? Look at Christ. It was sin who put Jesus Christ on the cross. He died for sin. If sin is not a serious matter, why should Christ come on earth? Why should God suffer His Son to die at the hands of sinners? Why? Well, as I said, because sin is a serious matter. Kaya nga sa Bible, nakita ni John the Baptist, si Jesus Christ, bago siya i-baptize, or after baptism, si John the Baptist, nung makita niya si Jesus Christ, palapit, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ano ang unang problema ng tao? Hindi yung gutom. Ang unang problema ng tao, hindi po gutom, hindi sakit, hindi an education, hindi an innocent. Ang unang problema po natin, ayon sa Diyos, is sin. Kaya nung makita ni John the Baptist, si Jesus Christ, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bago yung blessing, ang unang aalisin ng Diyos, sin. Kasalanan. Yan ang unang aalisin ng Diyos bago dumating yung blessing ng Diyos. Kaya sa isang tao, mga kapatid, sa isang taong naghahanap ng blessing ng Diyos, ang unang-unang dapat mong asikasuhin sa buhay mo, yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Yan ang una. Repentance muna. Kung nagkasala ka, huwag mo sasabihin, babalik na ako. No, you have to deal with your sin first. Because without that cleansing, without that forgiveness of God,
without that right relationship with God, blessing will not flow in your life. Kaya una dyan is repentance. Bago yung blessing, dapat maalis muna yung kasalanan. Okay? Kasi iyan ang dahilan kung bakit dumating si Kristo. Okay? Kanya po, alam ho ninyo mga kapatid, this is so important, yung pagdating ni Kristo. Yung pagdating po ni Kristo is so necessary. Kaya po, ang work ng Antichrist is to deny Jesus Christ became man. Okay? Gusto kong ulitin yun. Kailangan pong dumating si Kristo, pinapakitang necessary. Kailangan talagang dumating si Kristo at maging tao. Ito po ay kailangan, kanya po ang work ng Antichrist is to deny that Jesus became man. Yan ang work ng Antichrist. Gusto kong basahin sa inyo. Hindi, wala ito sa PowerPoint, pero 1 John chapter 4, verse 2 and 3. The work of the Antichrist is this. Sabi ni John, this is how you recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Yan ang work ng Antichrist. Kasi alam niya yung pagdating ni Jesus Christ, yung pagkatawang tao ni Jesus Christ, at saka yung death and resurrection ni Jesus Christ was His defeat. Natalo na siya through Jesus Christ. Kaya idinideny niya, isang pinupula ni Satan sa mga isip ng tao, si Jesus Christ never existed. Kasi to confess Jesus Christ is to confess the defeat of Satan. Okay? Kanya, you want to destroy the works of the devil? Do you want to destroy the works of the devil, the enemy? Proclaim the work of Christ. Okay? Kaya yung mga EFJs natin, if you are having EFJs at home, sa mga bahay, and you are declaring who Jesus is, alam mo, dinidestroy nyo ang work ng devil doon sa bahay na yun. Okay? Sa una, yung pamilyang yan, makita po ninyo, ganito yan. Pero i-declare mo ang ginawa ni Jesus Christ yan. Okay? Yung work ng diablo doon sa bahay na yon, natatalo. Okay? Kanya po, because hindi po maliit na bagay ang kasalanan. Okay? Okay. Now, another point here under this major point. Now, if you are a Christian, and you are intentionally committing sin, or you are tempted, if you are a Christian and you are tempted to minimize sin and to commit sin because you are being deceived by the devil, isipin mo bago ka gumawa ng kasalanan. You will be disrupting your fellowship with Christ. Guguluhin mo, sisirain mo. Hindi naman mawawala yung fellowship mo sa Diyos, pero you will disrupt it. Okay? It will be yung fellowship mo sa Diyos, sa Panginoon. Guguluhin mo yan. Look at verse 5. If you know that, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin. Whoever abides in Him does not sin. Kaya, when a Christian is tempted to minimize sin, and because he wants to commit sin, isipin mo, sisirain mo yung fellowship mo sa Diyos. You will not enjoy your fellowship with God. Okay? Why? Bakit ganon? Because sabi dyan sa talata, Christ is sinless. In Him is no sin. Because Christ is sinless. So it follows, if you want to enjoy your fellowship with Him, you should avoid sin. Because you cannot have fellowship with Him in sin, because in Him there is no sin. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay, well, ang totoo po, ganito mga kapatid, believers fall into sin. Pero sin is foreign. It is alien from the life of God, which is in Christians. Okay? Kaya, it needs cleansing. Kailangan po ang paglilinis ng dugo ni Jesus para ma-maintain natin ang fellowship natin sa Diyos. If you want to maintain your fellowship with Jesus Christ, with God, una, do not minimize your sin.
Pangalawa, if you have sinned, because you have minimized sin, you need cleansing. You need forgiveness. You need to go to Jesus Christ at makipag-ayos ka uli sa Diyos. And then you will restore your fellowship and you will enjoy the joy of your salvation. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Kanya po, sin should not be minimized. And I want to call Christians who have fallen into sin or who are living in sin because you have been tempted to minimize it. I want to call your attention. Go to Jesus Christ. Huwag mong dadahilan na ganito na lang ako. O maring na-encourage ka dahil nakikita mo yung ibang Christian. They are lukewarm. Nakikita mo sila. No, that is, kahit na ganun ang ginagawa ng iba, iba ang iyong pananagutan sa harapan ng Diyos. Go to Jesus Christ. Okay. Ayusin ang buhay sa Panginoon. Confess, be cleansed, receive forgiveness. And the joy of your salvation, babalik. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit kailangan bumalik, magpalinis kay Jesus Christ? Dahil si Jesus Christ, in Him there is no sin, and anyone who abides in Him, sin. Alam niyo kung bakit? Anong ibig sabihin? Para kang isda. Isda kang lumalangoy, pasalungat sa agos. Okay? Nakakita na kayong isdang pasalungat sa agos. Siguro minsan makakita kayo, pero parang ganun. Yung Christian na mumuhay sa kasalanan, hindi siya magiging masaya. Mapapagod siya. Para kang isda, lumalangoy ka, pasalungat sa agos. Okay? At dahil ganon, mapapagod yung isdang yun, di ba? Mapapagod. Mag-give up yan. Ganyan ang Christian. Pag namumuhay siya sa kasalanan, pasalungat yung kanyang pamumuhay. Kasi si Kristo dumating para alisin ng kasalanan. At kay Kristo walang kasalanan. Kanya po ganun. Ganun po. Hindi ka mananalo kay Kristo. Mahihirapan ka lang, mapapagod ka lang. So, go to Christ. Sumunod ka sa agos ni Kristo. And then lastly, we should not minimize sin because you will be known by how you relate. You will be known by how you relate to sin. This is the bottom line of the matter. Ito po yung pinaka-bottom line ito. Sa harapan po kasi ng Diyos, mga kapatid, dalawang klase lamang yung tao. Righteous or unrighteous. Godly or ungodly. Anak ng Diyos o anak ng dyablo. Dalawa lang. Sa harapan ng Diyos, dalawang klaseng tao lamang. It's either you are a righteous person or unrighteous. Or you are a godly person or an ungodly person. Or ikaw ay anak ng Diyos o anak ng dyablo. I'm not apologizing for that word because that is what the Bible calls it. So dalawang klaseng tao lamang. Kaya si John, dinifferentiate niya itong dalawang klaseng ito kasi si Satan confuses things. Si Satan yan ang master deceptor. Si Satan is the deceiver. Si Satan is the master of confusion, the author of confusion. He confused things. Pero ang salita ng Diyos, He straightened up things. Kaya si John, ito ang sabi niya. Basahin ko sa inyo. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother.
Now, pansinin nyo, again, to emphasize this. Sabi niya, little children, let no one deceive you. Why? Because Satan is the master of deception. Okay? Alam niyo ang doctrine ng Antichrist? Ang doctrine po ng Antichrist is confusing between sin and righteousness. Kino-confuse ni Satan ng Antichrist yun pong kasalanan at yung katuwiran. Okay? At ito ang deception ng Antichrist. Ang isang tao po, nararamdaman niyang malaya siyang gumawa ng kasalanan and at the same time, dinideny na yung guilt. At dinideny niya yung dinideny niya na guilty siya at kine-claim niya na namumuhay siya ng righteously. Ganyan ang deception ni Satan. Na ang isang tao, he feels free to commit sin and at the same time, he denies the guilt. Okay? And at the same time, he says that he's doing what is right. Wala namang mali sa akin. That is the work of the Antichrist. He confuses things. Okay? Kinu-confuse niya. Kaya si John, tulad po ng sinabi ko sa inyo, si John po, nagbigay po siya a black and white category. In no uncertain terms, si John nagbigay siya ng black and white category. Tingnan natin yung dalawang category ni John. Una, a child of God. Paano mong makikilala ang child of God ayon kay John? Well, he lives a righteous lifestyle. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Namumuhay siya ng isang matuwid na pamumuhay. Sabi sa verse 7, little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Now, yung salitang righteousness po dyan, hindi lamang yung gumagawa ka ng matuwid, mabuti, kundi ang righteousness dyan ay yung ginagawa mo, yung duty mo sa harapan ng Diyos. Pag tinawag kang you are righteous before God, you are doing your duties before God. Okay? Yan po ang righteousness. Now, gaya kay John, sabi niya, he who practices righteousness is righteous. Now, hindi po ibig sabihin yan, hindi siya nagkakasala. Kundi, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Yung anak ng Diyos, hindi ibig sabihin, hindi na siya magkakasala. Kundi, ang tunay na anak ng Diyos, ganito. Maaari siyang magkasala, pero hindi siya magpapatuloy sa kasalanan. Okay? At pag nagkasala siya, kung siya'y tunay na anak ng Diyos, babalik at babalik siya sa pamumuhay sa katuwiran. Yan ang maliwanag na anak ng Diyos. Okay? Magkakasala, posibleng matukso, pero dahil anak siya ng Diyos, babalik at babalik siya sa pamumuhay ng katuwiran. Kasi, mamaya explain natin, kasi nasa Kanya ang buhay ng Diyos. Nasa Kanya ang binhi ng Diyos. Okay? Parang ganito yan, parang yung compass yan eh. Have you seen a compass? Have you played with a compass? Okay? Tingnan niyo yung compass. Gumagalaw yan. Pero, lagi yung magpo-point, magre-rest sa north. The true north. Ganyan ang buhay ng Kristiyano, parang kompas. Pakita mo ulit yung kompas. Isa na lang. Huwag mo nang lituin yung mga tao. Okay, yan na lang. Yan, maliwanag na yan. Okay, ganyan ang buhay Kristiyano. Okay, it's like a compass. Kung tunay kang anak ng Diyos, maaaring matukso ka ng dyablo. Pero hindi ka magpapatuloy sa kasalanan ngayon, babalik at babalik ka doon sa pamumuhay na ginagawa mo yung duty mo sa Diyos. Like a compass. Okay. It will always stay on the true north. That is a Christian. That is a true child of God. Why? Bakit hindi siya magpapatuloy sa kasalanan at babalik siya sa katuwiran? Well, sabi sa verse 9, whoever has been born of God does not sin. Why? Because for his seed remains in him. And he cannot sin because he has been born of God. Dalawang ulit na sinabi ni John, a true child of God does not and cannot sin. Why? Because he has been born of God. Ipinanganak siya ng Diyos. Okay? Galing sa Diyos ang kanyang kapanganakang muli, born again. Okay? Born from above. Ipinanganak siya mula sa langit. Okay? Yun ang unang dahilan. Kaya hindi siya magkakasala o hindi siya magpapatuloy sa kasalanan pag siya ay nagkasala.
He will always go back to the true north. Okay? Ano pang dahilan? Because God's seed remains in him. Yung salitang seed po dyan is, sa Greek word, is sperma. Kung saan nanggaling yung salitang sperm sa lalaki. The seed that comes from the man. That's the word seed, sperma. Na ibig sabihin, yung character ng Diyos ang ipinula sa atin. Dahil ipinula ang buhay ng Diyos sa atin, the seed of God remains, pansin nyo, remains, abides, hindi nawawala. He cannot sin. Kaya if you are a true child of God, you always do what is right. I mean, you may do wrong. You may be tempted. Okay? But you will always go back. Ganyan ba yung nararamdaman mo? Sometimes the devil will trick us. Meron pumapasok na evil thoughts sa atin, meron evil desires, pero minsan, hindi ka na anak ng Diyos. Pero alam mo, deep in your heart, you love God. Deep in your heart, you want to obey God. Do you experience that? If you are experiencing that, you are the true child of God. Okay? Okay? Kaya, okay, tingnan mo natin yung child of the devil. The child of the devil. Paano mong malalaman ng isang tao, child of the devil? Well, a child of the devil has a lifestyle of sin. Kung yung child of God, ang lifestyle niya is lifestyle of righteousness, okay? Yung child of the devil lives a lifestyle of sin. Okay? Tingnan po yung mga salita ng Diyos. He who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. Tapos verse 10, in this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God. Okay? So ito pong child of the devil, hindi niya lifestyle yung paggawa ng righteousness. Hindi niya gawi ang pagtupad ng kanyang duty sa harapan ng Diyos. Okay? Yun po ang child of the devil. Now, look at verse 8. Hindi po sinabi diyang ipinanganak siya ng dyablo. Okay? Kasi ang dyablo hindi naman nanganganak yan eh. Okay? Yung anak ng Diyos, pinanganganak na muli yan ng Diyos. Pero dito, ang sabi diyan, he is of the devil. Okay? Hindi siya ipinanganak ng dyablo. Kundi, naging anak siya ng dyablo by imitation. Okay? By imitation. By doing what the devil wants. What the devil desire. Ano ang desire ng devil? To violate God's law. To dishonor God. Ganyan ang child of the devil. Okay? Okay? Ang lifestyle niya, yung paggawa ng masama. Pag nagkakasala siya, wala sa kanya yan. Okay? Hanggat hindi siya nahuhuli, hanggat hindi siya napapaalalahan ng kasalanan, wala sa kanya yan. That is his lifestyle. Paggawa ng kasalanan. Okay? Hindi siya naging anak ng dyablo dahil ipinanganak siya ng dyablo. Hindi ginagaya niya ang dyablo. Kaya sabi diyan, you are the children of the devil, they are the children of the devil because he has sinned from the beginning. Hindi niya lifestyle. Okay? Hindi niya lifestyle. At ang bawat isa pong wala kay Kristo, ang bawat isang hindi sumasampalataya kay Kristo, pag ipinanganak po dito sa lupa, ang lifestyle nila is to commit sin. Sa kanilang sarili, hindi nila magagawa ang kanilang duty sa Diyos. Kasi ang tendency nila, pag hindi sila na born again, ang tendency nila, gumawa ng kasalanan. They are of the devil. Kaya dalawa lang talaga ang tao sa mundo. Anak ng Diyos, anak ng dyablo. Yung anak ng Diyos, lifestyle niya, gumawa ng mabuti. Kasi ipinanganak siya ng Diyos. Ang binhi ng Diyos nasa kanya. Magkakasala siya. Minsan masusugatan siya sa labanan ng kasalanan. Maglalabanan yan. Lalaban siya sa kasalanan. Minsan masusugatan siya. Pero tatayo yan. Okay, tatayo yan. Pero,
Tatayo yan pero ang isang hindi niya gagawin, lalaban siya. Ang hindi niya gagawin, hindi siya susuko. Hindi siya susuko sa dyablo. Lalabanan niya ang dyablo sa pamamagitan ni Kristo. That's the Son of God. Pero yung son of the devil, okay? Yung son of the devil, tuloy-tuloy lang. Hindi siya lalaban. Kasi hindi niya kayang talunin ang dyablo. At hindi niya kayang talunin ang kanyang makasalanang likas. That is the child of the devil. Okay? Kanya po, dito makita natin, ang moral character po ng isang tao, diyan mo makikita ang kanyang spiritual parentage. Sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pag-uugali, diyan makikilala ng tao kung sino ang kanyang magulang, spiritually speaking, sa kanyang pag-uugali. Kaya nga tinuturo ko sa mga cell leaders tingnan niyo kung nagbabago. Kasi lililista niyo, miyembro niyo, pero hindi pa na-born again. Okay? Tinuturo ko sa kanyang mga cell leaders Tingnan niyo kung talagang na-born again talaga. Okay? Madali naman makita yan. Okay? Yung child of God, lifestyle niyan, paggawa ng mabuti. Yung child of the devil, tutuloy lang sa kasalanan. Hindi niya, yung duty niya sa Diyos, hindi niya ginagawa. Walang pag ganun siya. Share pa man ng gospel yan, hindi pa born again yan. Okay? Kasi nga, kinukonfuse Kaya tayong mga Christian, kailangan matalino tayo. Ang gawa ng dyablo, he's confusing things. Kaya we have to have spiritual knowledge. Okay? Kanya po yan. Now, kanya po, to conclude my message, how do you relate to sin? Paano ka nakikirelate sa sin? Kasi yan ang magpapakita kung kanino ka anak, spiritually speaking. Do you go back to Jesus when you sin? To be washed by Jesus' blood and be forgiven? Are you like that? Or do you easily minimize sin, making lame excuses? Are you like that? Diyan po ang test if a person should want to know sino ang kanyang magulang spiritually. Ikaw ba yung isang taong when you sin, you go back to Jesus so that you will be washed by His blood and be forgiven? Or you are just a person who minimizes sin. You don't care about sin and you minimize it. You say, di totoo yan. Sa inyo lang yan. That's just your opinion. No, yan, katunayan yan, hindi born again yung tao. Okay, so in conclusion, mga kapatid, to minimize sin has been the work of Satan from the beginning. Okay? Yan po ay gawa ng dyablo noon pa. Because he hates God. He will tempt people to minimize God's law. Anong purpose niyan? It is to take us from God's protection and to make our lives miserable. And when he does that, he dishonors God. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Pero salamat po sa Diyos, dahil po sa sarili natin, madali tayong malinglang, salamat sa Diyos. Dahil alam ng Diyos, maaari tayong malinglang, isinugo po niya si Jesus Christ atin to destroy the works of the devil once and for all. When Jesus Christ became man, he became man to destroy the works of the devil. And he completed that mission when he allowed himself to die on the cross. Lahat po ng kampon ng kasamaan, nagkaisa po sila para ipako nila si Kristo sa krus. Pero hindi nila that is their defeat. Nung ilibing na si Kristo, nagtatawanan po ang dyablo, yung mga kaaway ni Kristo, nagtatawanan sila kasi akala nila natapos na si Kristo. Pero matapos ng 3 araw, nabuhay muli si Kristo. At nung mabuhay muli si Kristo, tinalo niya ang lahat ng kampon ng kadiliman, lalong-lalo na ang dyablo. Kaya ang dyablo,
dahil ito ay seryosong bagay sa kanya, ang isang gawa niya, papasok niya sa taong hindi totoo si Kristo. Hindi totoo na buhay si Kristo, naging tao si Kristo, hindi totoo yung kanyang ginawa sa krus. That is the work of the Antichrist. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng spiritual understanding. Nakawala na po tayo sa panlilang ng dyablo. Now, and lastly, ano po ang ultimate test to know our spiritual parentage? Paano po natin malalaman? Ano ang ultimate test? Para malaman natin kung kanino tayo anak, spiritually speaking. Well, tingnan mo yung response ng tao kay Jesus Christ. Diyan mo malalaman kung ang isang tao anak ng Diyos, anak ng dyablo. Ano ang response niya kay Jesus Christ? Kayo, ano ang response niyo kay Jesus Christ? Kaya diyan mo malalaman kung sino ang isang tao to. Si Jesus po, this is the last, si Jesus, He clarified to the Jews ang tunay nilang kalagayan before God. Kasi kiniklaim nilang sila'y anak ng Diyos. Alam niyo that chapter, I'm talking about John chapter 8. Kasi sabi ni Jesus, sabi niya, you will know the truth and the truth will set you free. At sabi niya, sabi ng mga Hudyo, hindi kami mga anak ng bastardo. We are not illegitimate children. God is our Father. God is our Father. Pero that time, they want to kill Jesus. They want to kill Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, if God were your Father, you would love me. Sabi niya, Jesus Christ. Basahin natin, no? Jesus said, if God were your Father, you would love me. Sabi niya sa mga Hudyo who were trying to kill him, for I have come here from God. I have not come on my own. God sent me, sabi ni Jesus. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. John, how do you respond to Jesus? If you are of God, you will love him. You will thank God for Jesus. If you are thanking God for Jesus, if you are believing in Jesus and you are loving Jesus more and more, it means you are a child of God. But kung ikaw, you don't want to hear about Jesus, you are offended because of Jesus, you are the child of the devil. You don't want Jesus because Jesus conquered the devil. Kanya po mga kabatid, ang appeal ko po sa inyo, believe on Jesus Christ. Maniwala po kayo kay Jesus Christ to escape the deception and enslavement of Satan. Maniwala po kayo kay Jesus Christ. Upang lumaya po kayo sa deception, panlilinglang at pangalipin ng dyablo. Okay. Yan po ang good news. Okay? Yan po ang good news. Si Satan gusto niya tayong alipinin. Pero si Jesus gusto niya tayong palayain. Sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa mga tukso ng sanlibutan na ginagamit ng dyablo para po gawing miserable ang buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po ni Jesus, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The son does not remain forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed. Praise God. Praise God. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil tinipon po ninyo kami sa lugar na ito para sambahin ka. Kami ay narito dahil iniligtas mo kami sa pamamagitan
ni Kristo ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Salamat po at naririto kami, sumasamba kami, umaawit kami, nananalangin kami, nakikinig kami ng iyong mga salita. At dahil sa iyong mga salita, naliliwanagan ang aming mga isip at puso. Nung pumasok po kami dito, marami kaming confusion sa buhay, marami kaming dalahin sa buhay, pero dahil sa iyong salita, lumiwanag ang aming paningin sa buhay. Kaya salamat po doon sa eternal light na galing sa inyo. Dalangin ko po ngayong umagang ito, dahil mahal ko po ang aking mga kapatid at mahal po ninyo sila. Panalangin ko, makita nila, una, yung kasamaan ng kasalanan, na huwag nilang maliliitin ito. Kung sino man sa amin ngayon ang natutuksong gumawa ng kasalanan dahil minamaliit niya ito, o Diyos, dahil kung siya'y tunay mong anak, tulungan mo siyang i-resist niya ang dyablo at tatakas ang dyablo sa kanya. At patuloy naming makita ang pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Dahil si Kristo, siya ang namatay at nagbayad para sa aming mga kasalanan, para lumaya kami sa kapangyarihan ng kasalanan, at itanim sa amin ang buhay na galing sa Diyos, the seed of God. At ito'y nananatili sa amin ngayon. At ngayon, meron na po kaming matuwid na spirito. Magkasalaman kami o kaya matukso kami, babalik at babalik kami sa paggawa ng mabuti. Panalangin ko po sa bawat isang mga anak mong naririto, ma-heighten pa, lumakas pa, palakasin pa namin yung righteous spirit na nasa sa amin ngayon because of the Holy Spirit that you have given to us. At o Diyos, kayo na po ang bahala. Kung meron po kaming kasama dito na minimize yung sin dahil sa totoo lang, hindi siya anak ng Diyos na tunay, panalangin kong ngayon ay nabuksan ng kanyang isip at lumapit siya kay Kristo. Maniwala siya kay Kristo dahil si Kristo lamang ang makapagpapalaya sa kanya, makapagpapatawad sa kanya, at makapagbibigay sa kanya ng tamang matuwid na spirito. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus.